Hindi, ito alam mo, hindi nyo ba naitatanong, bakit itong mga mayor takot sa presidente? Sa totoo lang, wala namang power ang presidente over them. In all honesty, meron sariling, una-una, binoto po sila They're not appointee of the president. So they cannot be removed. Diba? They cannot be removed by anyone. Bakit po sila po ay natatakot sa presidente o sa national government? Alam nyo kung bakit? Ang katotohanan yan, kasi itong mga local government, mga mayor, mga governor, kasi may hocus-pocus silang ginagawa. At ang hocus-pocus nilang ginagawa, mga pagnanakaw nila sa bayan, through DSWD, DPWH. Pero ang kadalasan talaga DPWH. So pag meron silang hocus-pocus with DPWH, ang DPWH, executive yan. Ibig sabihin, under yan ng presidente. So kayang silipin ng presidente kung itong isang local government ay may ginawang pagnanakaw. So kaya nilang bumuhay ng mga kaso. Yun ang totoo niyan. Uy, salamat Pampakape Dwezer Sanchez. Salamat po So ibig lamang pong sabihin nun, kaya sila natatakot kasi may mga bahong tinatago ang mga mayor unless ikaw ay malinis na mayor, yun yung malinis, nagagawan pa ng mga peking kaso paano pa kaya kung ikaw ay meron kang tinatago na katiwalian, tapos ang kakuntsaba mo pa ay DPWH, talaga nga naman matatakot ka sa national government. Bakit? Kanyo pag binuking ka niyan, ganun ayaw mo sumunod sa amin. Meron kaming alam sa'yo. Kinatkong mo. Alam nyo ba kung magkano bigayan dyan Alam mo, ito nakwento lang sa akin ng isang kontraktor na kakilala ko. Ang bigayan dyan, doon sa opisyal, 30%. Ito dati pa to hindi ko na alam kung ano ngayon. Tapos doon sa ilang pang kontak, umaabot siya hanggang 50%. So yung napupunta lang doon sa tunay na project ay 50%. Ngayon nga ang balita ko 40% pa daw So ibig sabihin kung may 30% ka, bulko-bulko, ganito daw ang system ng local government. Ito wag yung sasabihin na sinabi ko sa inyo to Sikreto to ng mga mayor. Sikreto to ng mga mayor, kaya nila tinatago ito. Wag niyo ikikwento na kinuwento ko sa inyo Ang siste pala dyan, mangungutang. Bilyon. Inuutang doon sa mga nagpapautang like land bank, kung ano-ano pang mga pwedeng utangan ng city, itong city. Tapos, bakit sila pinapautang? Kasi kung malakas naman yung city, ibig sabihin, meron naman silang tax na kokolekta, malaki yung nakokolekta nilang tax, nagpapautang, pwede na silang mangutang ngayon. Halimbawa lamang, meron niyang binigay na halimbawa sa akin. Kunwari, uutang ng 20 billion. Okay? 20 billion. 10% mapupunta doon sa mayor. Tapos, yung 20 to 30% mapupunta kung sino mang nakaupong o sino man nang mag-award nung project. So isipin mo na lang yun, kunwari 20 billion nakautang. 10% ng 20 billion, magkano yun? 2 billion, di ba? O tiba-tiba ka na kaagad nun. Paano yun ba? Hindi ba nasisilip yan? As long as, sabi nga nila, may iba't ibang klase, iba't ibang level ng korupsyon sa Pilipinas. Yan yung tinatawag na standardized corruption. Ibig sabihin, as long as may makikita ang tao, as long as merong mga ribbon cutting o may nangyayari, hindi na kasi yun hindi na masisilip yung details nun.
Kaya nga nakakakita tayo ng mga banyong walang divider. Kaya nga ako nabilib kay Yorme. Bakit? Kay Kanyo. Diba napuntahan natin yung kay Yorme. Yung kanyang ginawang mga project, hindi pipitsugin. Kasi nga, sabi nga ni Yorme doon, kung talaga namang kakayanin. Kakayanin naman eh. Kung talagang ang gobyerno ay hindi magnanakaw, maganda ay may papagawa niya. Hindi mga kalidad yung pag naupuan mo, wasak agad. Hindi ganun. Tama, mali. Ang problema dito sa mga ginagawa nitong mga mayor natin, lalong-lalo na yung mga nandun sa probinsya, basta lang makalusot yung project, may makitang building. Di ba nakita nyo yun, ang papangit ng bahay. Naalala nun yung sinilip ni Leni Robredo na bahay, tuwan-tuwa pa siya, tapos yung sahig lupa. Bakit ganon? Isipin nyo to, bakit ganon ha? Ang ganda ng bahay pero yung pagpasok mo doon, lupa. Kasi nakatipid siya doon. Hindi naman na mapapakita yun eh. Talagang sadyang nga lang yung lutang lang yung sumilip doon. Ba't niya sinilip eh? Ito ba? Nakikita nyo? Panlabas. Di ba pansinin nyo ha? Yung mga pinapagawang mga housing project. Naku, utang eh. Yan ang mga gatasan ng mga ng mga gobyerno eh. Housing project. 1 million kada taon. Yung mga ganyan, di ba? Sa totoo lang, labas, maganda, pinturado. Pero pagpasok mo, walang tubig, walang kuryente. Di ba? Yan ang tinatawag na tama, legalized corruption. Basta may makita, okay na. Hindi ka na maasisilip dyan. Unless, ang kapwa mo mandarambong ang maninilip sa'yo. Yan. Bakit kanyo? Kasi pag kapwa mo mandarambong ang maninilip sa'yo, malalaman nila eh kung saan mo kinatkong yung pera. Kasi nga mandarambong di sila eh. Pare-pareho kayo mandarambong. Kaya pwede kang takutin. Sige lang ha. Subukan mong pagsalitay ng maisog dyan. Subukan mo lang magpagsalitay ng maisog. Sisiguraduhin ko sa yung lalabas yung korupsyon mo. Ganyan. Kaya nga, kung mapapansin mo, hindi naman nasa ilalim ng mayor ang mayor sa presidente, pero bakit takot na takot sila? Kasi meron silang tinatagong baho. Yun ang totoo. Kaya nga ngayon, kita nyo, walang makapalag ngayon sa national government. Kasi nga, puro baho eh. Di ba? May mga galit na galit May galit na galit. Sino tong gustong manakit na to? Sabi niya, tinira mo kapwa mo. Hindi ko tinitira. Sino ba sinasabi mo tinitira ko? Wala akong tinitirang kapwa vlogger. Mary, ikaw naman masyado ka namang panatiko. Huwag ka masyadong panatiko sa kapwa vlogger mo. Tao lang din yan. Hindi yan Panginoon. Hindi yan santo. Ha? Ako, lagi mo lang tatandaan dito ha. Mary Kwedi. Ha? Lagi mo lang tatandaan, si Banat Bay, pag tama, pinapalakpakan. Pag mali, binabanatan. Kahit sino ka pa. Ulitin ko, kahit sino ka pa. Dahil galit ako sa mga sinungaling, mukhang pera, tanga, bobo, at higit sa lahat burat. Alam mo yung burat? Mga lasing. Sa Bicol, burat is lasing. Dito sa Banat Bay, lalong-lalo na mga baneteros, bawal dito ang mahina ang loob. Dapat dito
malakas ang loob mo dito dahil pag ikaw binanata ni Banat Bay, tangin na, tas hindi ka makakatulog niyan. Mapapaginipan mo si Banat Bay, sigurado ko sa'yo. Kaya kung hihiri tayo, dapat meron tayong meron tayong balang tama. Kasi madudurog talaga kayo dito. Yun, sabi ni bawal dito ang mahina ang logic. Correct? Kasi, ang balita ko nga, balita ko, sabi ni Spencer. Kinote ko na si Spencer Napanood daw niya. At saka ni Master Judea. Norm and Chris Live Vlog, salamat po. Eto daw si Morales ay hindi naniniwala sa rally. At pinakita sa akin yung video. Sabi ko hindi maganda yan. Anong gusto mo mangyari? Ang focus ng mga vlogger sa'yo lang? Alam mo, napapaghalataan tuloy. Sabi ko nga hindi ako makapaniwala nung una Hindi ako makapaniwala. Sabi ko talaga, sinabi niya yan. Hindi ako ayoko maniwala kasi sabi ko naman, bakit naman ganun? Bakit naman ganun? Hindi man ako pumunta ng rally, hindi ko man kayanin pumunta ng rally, hindi ko man kilala yung mga nagrarally, yung organizer ng rally, hindi ko personal na kilala yan Pero suportado ko yan kasi una-una nandyan si Pangulong Duterte, nandyan si Mayor Baste. Kung talagang tayo ay tunay na DDS at para sa bayan, sunod tayo sa kumpas ng mga Duterte. Bakit tila atang merong mga vlogger dyan na iba ata ang takbo ng utak? At ngayon, para mawala ang atensyon dito sa pagpipigil sa maisog, sinasabayan. Tapos gusto ninyo wag kumpunahin? Gusto ninyo wag kumpunahin yon? Ang mga hindot pala kayo. Burat kayo, ibig sabihin nun, nalasing na kayo sa views. Diba? Dapat nga ito ang ating sila daw ang tunay na DDS. Oo nga. Ano tayo? Sige na nga. Ano na lang ako? BDS na lang ako. Para ang pangit pakinggan nun, BDS. Di ba ano yun? Parang yun yung tinatali-tali Ay hindi, iba yun. BDS na lang ako. Anong BDS? BDS. Baste Duterte supporter. Yun. Kayo naman, iba naman yung sinasabi ninyo. Diba? So ang daming dyan, sabi nila. Bakit? So burat din si Jojo Banat Bay? Ewan ko. Bakit mo sa akin tatanungin kung burat si Jojo? Ano mo sa kanya kung burat siya? Bakit mo sa akin tinatanong? Hindi ko alam kung burat siya. Umiinom ba siya ngayon? Hindi kasi sandali, linawin natin na ibig sabihin ng burat, lasing. Okay, lasing ang ibig sabihin nun Sa Bicol, ang ibig sabihin ng burat ay lasing. Ngayon, di ko alam kung lasing siya. Bakit? Umiinom ba daw siya ngayon? Hindi ko alam. Wala akong alam kung umiinom siya ngayon. Hindi ko alam. Anyway, ewan ko. Kaya nga, yan yung nabalitaan ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko pinaniniwalaan di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala. Ulitin ko sa mga nagtitwist ng salita ko, hindi ako naniniwala. Basta ako, ang focus ko kay Pangulong Duterte. Ayan Ang focus ko kay Duterte, wala nang iba. Yung iba, sana ganun din tayo.
Pero kung ang focus natin ang dami natin pinaniniwalaan, bala kayo. Kanya-kanya naman ho tayo. Wala ho tayong pilitan. Wala tayong pilitan. Basta ako, ang focus ko, si Pangulong Duterte. Ngayon, syempre, ang talagang pumapangalawa dyan, si Baste Duterte. Sabi, bastos sa inyo ang burat. Sa inyo yun. Sa Bicol, hindi naman bastos ang burat. Lasing ibig sabihin nun. Kaya nga, hindi nga ako naniniwala. Kanya-kanya ho tayo. Wag ho tayo nga nagpipilitan. Basta ako, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Basta ako, ito lang ako ha. Ito lang ako. Ang focus ko kay Pangulong Duterte. Yung mga chismisa na mga vlogger, out ako dyan. Kay Pangulong Duterte ko. Yung mga sabi ni ganito, sabi ni ganito, sabi ni ganire, out ako dyan. Basta ako Duterte ko. Huwag niyo ako idamay sa kaltarantaduhan nyo. Okay? Basta kaming mga Banateros at saka yung mga Banateros cousins. May cousins ng Banateros ha. May pinsan na rin kami. Kami po ang focus namin Duterte. Bahala kayo kung anong focus ninyo. Nasa sa inyo na yan. Wala tayong pilitan. Anyway, eto ha.